Hello po mga kababayan. Magandang tanghali po, magandang gabi, magandang umaga. Kung nasaan man po kayo naroon ngayon sa iba't ibang panig ng daigdig. Maraming salamat po muli sa inyong pagsubaybay dito sa aking YouTube video channel na ito. Naway patuloy niyo po ako samahan mula sa simula hanggang sa huli. Ang topic po natin ngayon pag-uusapan tatalakayin paano kausapin ng manager para payagan kang mag-aral o suportahan ka sa iyong pag-aaral. Una, kasunod ng tanong na ito ay paano mo kakausapin ng manager mo para mapayagan ka mag-aral. Yun po ay dapat nating pag-aralan, pag-isipan kung paano ang approach sa manager para tayo hindi mahindian. So automatic mapapayag po natin siya. Kasi ito po ay napakahalagang pagkakataon. Kumbaga ito po ay first impression last. So ano po paano mo kakausapin ng manager mo para mapayagan kang mag-aral? Ito po, una kailangan mo po yung tinatawag na perfect timing. Ita-timing mo po kung anong mood ng iyong manager. Tapos schedule ng meeting, yung booking, mahalaga po yan para hindi siya ma-surprise. Baka mamaya kinausap mo bigla sa opisina, busy pala at nasa bad mood. Yun po. Tapos yung alamin mo rin dapat, isalaminin mo kung ano ang treatment sa'yo ng manager mo. Kung ang manager mo ay malapit sa iyo, tinuturing kang kaibigan, o baka neutral lang yung manager, ginagampanan niya bilang manager lang trabaho niya, o hindi kanya pinagkakatiwalaan o hindi ganun siya kataas humanga sa iyo. So dapat alaminin mo po. Alaminin mo kung ano yung alamin mo kung anong kalagayan ng pagtrato sa iyo ng manager mo. And then mayroon tayong tinatawag na verbal meeting. Sa pagkausap mo sa iyong manager sa opisina, yun po ang tinatawag na verbal meeting. Mamaya tatalakayin po natin kung ano pa mga karagdagang impormasyon doon. Pagkatapos po may tinatawag na written po. Magsisend ka ng email kung ano na pag-usapan ninyo ng iyong supervisor based sa inyong discussion. So magigitan ng email. So yun po ay napakahalaga. Yun ay ebidensya kayo na nag-usap, hindi lang basta verbal. Pagkatapos po, some advice po sa iyong manager. Hayaan mo siya yung magsalita rin sa iyo para masalamin mo, makita mo kung ano ang gaano siya kasuporta sa iyo. Kung susuportahan ka niya o paano ang reaksyon niya. Pagkatapos some support. Halimbawa, yun pa yung study assistant support approval kung papayagan kanya mag-aral. Pagkatapos yung study time schedule at saka agreement. Napakahalaga po niyan. Ano ang dapat mong ihanda bago mo kausapin ang manager mo? Yun yung kasunod ng mga tanong. Tulad ng binanggit ko na una, dapat ihanda mo muna yung booking schedule. Mag-book ka ng schedule. Pagkatapos, ihanda mo yung statement letter or study request letter. Doon, sa statement letter na yun, na naka-address sa manager mo, nakalagay doon yung profile mo. Ano ba ang background mo? Ano ang educational background mo? Ilang taong ka na? Ilang taong ka na rin na nagsisirbisyo sa kumpanya? Anong status mo sa kumpanya? Ano ang benefits ng company sa iyo sa return ng pag-aaral mo? Yan po ang napakahalaga. Pagkatapos, ano ang study proposal mo? Study arrangement. Dapat nakalagay rin po doon sa written statement na yon yung promises mo sa departamento nyo, sa company. Ano mga ibibigay mo mga pangako na magagarantyahan na hindi mapipinsala o maapektuhan ang kasalukuyan mong trabaho. Isa sa pinakamahalaga yan na kailangan ay magawa mo pa rin yung ginagawa mong kasalukuyan ngayong trabaho. Ayan po. Pagkatapos yung pre-approval ng university sa study mo, yung tinatawag na eligibility. Bago mo kausapin ang iyong manager, kailangan masiguro mo muna na mayroon ka ng pre-approval
ng university. Kung sa university ka mag-aaral o kung sa TAFE, sa TAFE magmumula yung pre-approval document. Pagkatapos, doon mo ilalagay rin na yung ang magiging ang format ng pag-aaral mo, ang status ng pag-aaral mo ay part-time study, hindi siya full-time. So, maximum lang po yun, 2 subject sa loob ng isang semester. Maximum lang po yun. Wala na pong hihigit doon. Kasi pag maging 3 po yun, ay full-time na po yun. Katumbas na po yun ng full-time. At kapag ikay full-time na mag-aaral ng study ng kurso mo, at full-time kang empleyado, mataas ang level ng risk na mapabayaan mo ang trabaho mo. So, yun po yun. Pagkatapos mong magawa ang lahat ng mga naunang mga binanggit ko po, ay magkaroon ka ng follow-up meeting. Follow-up meeting. So, mag-schedule ka. Pagkatapos, doon uli malalaman kung ano magiging response o progress ng inyong napagmitingan. So, pagkatapos, pag okay na sa boss mo, approve na sa kanya, pagkatapos mayroon na rin pre-approval sa palagay mo ng higher manager, pwede ka na mag-apply ng study assistant support kung ang company ninyo ay mayroong programang ganito. Pero kung ang company niyo ay walang programa ng study assistance support program, iba magiging usapan ho nun. Yun ay mayroon ng approval mula din sa general manager mo. Tapos, follow up po follow the company study assistance support process. May mga proseso po ito. Tulad halimbawa sa mga malalaking company, mayroon na po, existing na po ang ganitong programa. At kailangan dumaan sa tamang proseso at mayroong approval sa area manager, mayroong approval sa head of function or executive, hanggang sa approval ng HR. At yun yun ay naaprubahan na po, papasok na po yan sa system ng company. At kayo po ay magiging isang official na naka-registered na sinusuportahan o mayroong study assistant support sa company. Yan po yun. Sa pagkausap sa iyong manager ay talagang dapat ikaw ay nakahanda at confidence. Kasi yung gagawin sa pag-aaral at makita ang enthusiastic, talaga masigasig sa pag-aaral. Talagang excited ka, kailangan makita mo yun. Alam mo naman kasi natin, tulad ng yung tipong nandoon sa stage na may doubt siya sa iyo. Lalo't kung halimbawa, kung ang kursong kukunin mo ay napakataas kumpara sa kasalukuyan mong trabaho. Halimbawa, dati yung trabaho ko, linesman, bigla ako nag-jump ng engineer. So, isang challenge po yun. Mamaya, bibigay ko po sa inyo yung i-share ko po sa inyo kung anong nangyari sa akin ng time na ginawa ko po pag kinausap po yung aking manager. So, ito din po ang pinaka-challenging time, lalo na sa mga small or medium company na walang education assistant program. Pero sa mga malalaking company ay mas madaling gawin po ito kasi mayroon na silang existing na programa sa kanilang mga empleyado. Minsan may mga pagkakataon na yung HR mismo, yung company mismo, sila naghihikayat na mag-aral ang mga empleyado at gamitin ang ibinigay na study assistant program sa mga empleyado para tumaas ang kanilang edukasyon. Yan po. Ito naman po mga kasama ang aking mai-share na karanasan dito sa ganitong topic. Nang way back 2013, 6 years na po ako sa company na pinagtatrabahuan ko po hanggang ngayon. So, ng 2013 ay 6 years na po kami. 6 years na po ako. 2007 po, ako dumating dito sa Australia. Full-time linesman po ako at regular employees. So, ng way back 2013, ako po ay Australian citizen na. So, kinausap ko po ang aking kaibigan na manager kasi yung manager ko po ay kaibigan ko. Kapalagayan loob ko, talagang as in, kadikit ko. Sa kanyang opisina, kinausap ko siya sa kanyang opisina at sinabi ko kung pwede ako matulungan na makapag-aral ng electrical power engineering. Alam niyo po kung ano naging reaction niya. Siya po ay nabigla at siya po ay napatawa. Kasi ako pa lang ang gumawa nito sa kasaysayan
sa aming departamento. Yung po naging reaction niya. Ang sabi niya nga po nga sa akin, alam ko, sabi nga po niya, nagtanong siya sa akin kung alam ko kung ano yung aking papasukan. At sabi nga niya, ay ito, quote, unquote, be careful what you wish for. Yun po ang sabi po niya. Then, doon ko ipinakilala ang aking sarili at paninindigan na ako'y mag-aaral. Ibinigay ko sa kanya aking sulat. May dala na po akong sulat noon. At doon ay nakita niya na ako ay pursigido talaga na mag-aral. Napatigil siya. At nag-isip na sinabi ko din na mayroon na akong pre-approval sa Murdoch University at Curtin University. Noon po para mag-aral ng Electrical Power Engineering. Pero doon siya natuwa at sabay sabi na approve ka sa akin at kakausapin ko ang higher management para ka makapag-aral. So, napakaganda po mga kasama ang naging resulta. Kasi ng time ng kinausap ko ang aking manager, ako'y nakahanda, kompleto na lahat. Kumbaga hindi siya mapapahindi. Yun ang isa sa smart move na ginawa ko ng time na yun. At nagpapasalamat ako ng utang na loob sa manager ko na ako'y pinayagan. At ngayon, nakatapos na ako ng aking pag-aaral bilang environmental engineer. At ngayon po, sa mga susunod na araw naman, ay gagraduate na ako bilang Masters of Renewable Energy Systems Research po. Ayan po, mga kasama. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Paki-subscribe po ang aking YouTube video channel na ito. Paki-like, comments, share po sa ating mga kababayan pa. Naway, nakapagbigay ako sa inyo ng inspirasyon. Maraming salamat po. Lagi po tayo mag-iingat lahat.